Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 61. Maraming batang lalaki ang nagtipon-tipon kaagad at maging si Nathaniel ay nakatingin sa direksyong iyon. Tumingin din si Gerald sa direksyong iyon na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ang batang babaeng kakalabas lang ng kotse ay totoong napakaganda, at alam din ni Gerald kung sino siya. Sa katunayan, ngayon pa lang sila nagkakilala. Sino pa sana kung hindi si Mila? Napakaganda niya. Ito ay magiging perpekto kung siya ay maaaring maging aking kasintahan. Ang batang lalaki na nakatayo sa tabi ni Nathaniel ay nagsabi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Para siyang tanga sa oras na ito. Damn you! Sino ang nagsabi na maaari mong managinip tungkol sa kanyang pagiging kasintahan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang batang babae na interesado ang ating kapatid na Victor. Maaari mo lang siyang tretuhin bilang eye candy, ngunit hindi mo dapat asahan na siya ay maging kasintahan mo. Sinabi ni Nathaniel sa isang naiinis na tono. Si Kuya Victor. Hindi nakapagtataka. Napakagwapo ni Brother Victor, at hindi nakapagtataka kung bakit ang batang babae na gusto niya ay napakahusay din. Nang marinig ng ibang batang lalaki ang pangalang Victor, natural na humakbang siya at bumagsak ng kaunti. Si Brother Victor ay walang iba kundi si Victor Wright, ang vice-presidente ng Unyon ng Mag-aaral sa Kagawaran ng Wika at Panitikan. Alam ng lahat na nagmula siya sa isang napakahusay na pamilya at nagmamaneho siya ng Audi A6. Walang isang solong tao sa unibersidad na hindi alam kung sino siya. Paano maaaring may isang tao na magalit sa kanya? Sino ang nangangahas na tanungin ang kagandahang ito para sa kanyang numero ng telepono? Kung may maaaring magbigay sa akin ng kanyang numero ng telepono, handa akong bayaran ka ng $15 para dito. Walang kwenta. May nagtangkang humingi ng number niya kanina pero tumanggi siyang ibigay ito. Bukod dito, hindi mo ba narinig kung ano ang sinabi ng batang iyon ngayon lang? Ang magandang batang babae ay ang batang babae na kasalukuyang hinabol ni Victor. Si Victor ang nagmamaneho ng Audi A6 sa aming paaralan. Espesyal na inayos niya para may dumating dito upang bantayan ang kanyang babae ngayon. Ang ilan sa mga batang babae ay labis na hindi nasisiyahan sa ngayon. Kung sa bagay, ang itsura ni Mila at ang kanyang kagandahang malayo ang nakalakip sa iba pa sa kanila. Ang lahat ay matinding nakatingin kay Mila. Wala ring kitaliwasan si Gerald at nakatingin din kay Mila. May tampal. Sa oras na ito, isang maliit na bato ang tumama sa kanyang mukha mula sa asol. Ano? Sinong gumawa nito? Lumingon si Gerald at nakita niya si Queen na nakatingin sa kanya. Gerald, ikaw ay mataba. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tumingin sa magandang batang babae? Kailangan mo bang tumingin lamang dahil ang iba pang mga lalaki ay nakatingin din sa kanya? Hindi mo ba alam ang sarili mong lugar? Medyo hindi nasisiyahan si Queen sapagkat kakain siya ng hapunan kasama si Nathaniel matapos mawala ang pusta sa kanya dahil kay Gerald. Bukod dito, naiinggit din siya at naiinggit kay Mila. Hindi ba siya sapat na mabuti upang maakit ang pansin ng isang tagapayat? Queen, baliw ka. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malakas na nagmura si Gerald dahil sa sobrang inis. Talagang nais niyang ituwid ang mga bagay kasama sina Nathaniel at Queen. Gerald. Doon lang si Mila nakakalabas pa lang ng sasakyan ay mabilis na bumati at tumawag kay Gerald kaagad nang makita siya. Nagmamadali si Mila kanina dahil kinailangan niyang pumunta dito para sa kanyang mga aralin sa pagmamaneho. Hindi inaasahan, napanood siya ng mabuti at tinitigan ng grupo ng mga lalaki sa pagdating niya. Karamihan sa mga batang babae ay nasisiyahan sa pakiramdam na pinapanood at tinititigan ng mga lalaki. Gayunman, hindi mapigilan ni Mila na makaramdam ng sobrang kakulaitan at pagkapahiya sapagkat tinititigan nila siya mula simula hanggang huli. Masidi pa rin silang nakatingin habang ginagawa niya ang kanyang pagmamaneho. Sa kabutihang palad, nakita ni Mila si Gerald kaagad nang pinahinto niya ang kotse. Walang kilala si Mila sa buong lugar ng pagsasanay, at ang tanging tao na alam niya ay si Gerald. Sa oras na ito, ngumiti din si Gerald habang tumango ito ng bahagya kay Mila. Diyos ko! Bakit parang alam ng hipag na babae ang malabong ito? Labis na naguluhan si Nathaniel. Kahit na ang ibang mga lalaki ay nakatingin kay Gerald na may yusisa at takot na mukha sa kanilang mukha. Bakit parang ang tunay na may damit na taong ito talagang kilala ang Diyosa? Bukod dito parang napakagandang relasyon niya sa Diyosa. Pareho silang nag-uusap at nagtatawanan. Ang inggit at kainahinala ng mga titig ng lahat ay inaasahang lahat at nakatuon kay Gerald sa ngayon.
Hindi talaga nila maintindihan kung bakit maaaring makipagkaibigan ang Diyosa sa isang tulad niya na kahit na hindi siya interesadong tumingin sa anuman sa kanila. Sa totoo lang, nagulat din si Gerald. Hindi inaasahan, natututunan mo rin kung paano magmaneho dito. Bahagyang ngumiti si Gerald. Oo. Dumating ako at nagparehistro sa klase kahapon. Sa tingin ko kapwa tayo talaga ang kapalaran. Nga pala, maraming salamat sa pagbabayad para sa aking milk tea kanina-kaninang hapon. Tuldok-tuldok. Napakasimple ng pag-uusap ni Gerald kay Mila. Bukod kina Xavier at Noemi, si Gerald ay halos wala ng ibang mga babaeng kaibigan. Sa gayon, wala siyang gaanong karanasan pagdating sa pagsasalita sa mga batang babae, at hindi niya alam kung paano magsimula ng isang pag-uusap talaga. Maaari lamang siyang magtanong ng isang katanungan kapag naisip niya ito o sinasagot ang isang katanungan ng may nagtanong sa kanya. Kabanata 62. Kahit na ang tagapagsalita ay hindi inilaan para sa anumang bagay, ang walang kabuluhang mga tagapakinig ay maaaring seryosohin ang kanilang mga salita. Nakasimangot si Nathaniel kaagad nang marinig na binayaran ni Gerald ang milk tea ni Mila. Nasasabi niya na pareho silang halatang magkakilala. Bukod dito, nagbayad si Gerald para sa milk tea ni Mila. Mayroon bang isang bagay na higit pa sa pagitan nila? Habang iniisip niya ito, agad na nagpadala ng text message si Nathaniel kay Victor. Pagkatapos tiningnan ni Nathaniel si Gerald na malapit nang magpatuloy sa pakikipag-chat kay Mila bago niya sinabi, Gerald, nandito ka ba upang magsanay kung paano magmaneho, o nagpunta ka rito upang makipag-chat sa mga batang babae? Ito ay dapat na naging sapat na mahirap para sa iyo upang makatipid ng sapat na pera upang magbayad para sa iyong mga aralin sa pagmamaneho. Hindi mo ba bibigyan ng higit na pansin ang mga aralin sa pagmamaneho sa halip? Maraming mga batang babae na nakatayo sa gilid ay tumingin din kay Gerald na may paghamak sa kanilang mga puso. Nauna nilang naisip na ang taong ito ay medyo matapat, ngunit tila waring nawala na siya sa kanyang kaisipan sa oras na makita niya ang isang dalagita na babae. Malinaw na sinabi ni Mila na sinasalakay ni Nathaniel si Gerald kaya mabilis niya itong dinepensahan. Nathaniel, ano ang sinusubukan mong sabihin? Bakit mo inaatake si Gerald? 2 beses mong nabigo ang paksa ngunit walang kabuluhan ang pag-atake mo pa rin sa iba. Kung mayroon kang ganoong karaming oras dapat kang mag-focus sa pag-aaral ng iyong sarili sa halip. Ay, naging itim agad ang mukha ni Nathaniel. Vroom. Sa oras na ito, biglang tumunog ang tunog ng isang kotseng malapit sa palaruan. Ang bawat isa ay lumingon upang tumingin sa direksyong iyon sa isang iglap. Pagkatapos nito, ang ilan sa mga batang babae ay nagturo sa labas habang sumisigaw, wow! Napakaganda ng Audi A6 na iyon. Ay nako, ang sasakyan ba na iyon ay pagmamay-ari ni Brother Victor na pinag-uusapan niya kanina. Narinig ko na siya ang vice-presidente ng Union ng mag-aaral para sa kagawaran ng wika at panitikan. Ang astig. Hindi mapigilan ng pangkat ng mga batang babae na tumingin ng masigasig sa direksyon ng kotse. Samantala, tuluyan ng huminto ang kotse sa harap ni Mila, at ang matangkad na si Victor ay agad na lumabas ng kotse, kasunod si Whitney. Pagkalabas pa lang ni Victor sa sasakyan, natural na bumagsak ang kanyang mga mata kina Mila at Gerald. Hindi siya makapaniwala nang natanggap niya ang text message mula kay Nathaniel kanina. Gayunpaman, napagtanto niya na si Mila ay nakatayo sa tabi ni Gerald sa oras na ito. Mila, kilala mo ba si Gerald ng personal? Nagtataka na tanong ni Victor, natatakot siyang baka mahulog si Mila sa mga maliliit na trick at kasinungalingan ni Gerald. Nagkita at nagkakilala kami ngayon. Anong problema? Labis na hindi nasiyahan si Mila sa tono ng pagtatanong ni Victor. Walang mali. Sinabi ba sa iyo ni Gerald na may kainahinala? Sinabi ba niya sa iyo na mayroon siyang ilang mga kaibigan na nagtutulak ng ilang limitadong edisyon ng Ferraris? Sinasabi ko sa iyo, lahat yan peke. Nalaman namin na nagsisinungaling lang siya sa sinasabing mga kaibigan niya. Tiningnan na ni Victor ang bagay na ito. Naniniwala siya na malaki ang posibilidad na gumastos si Gerald ng $7,000 upang maranasan kung ano ang pakiramdam na sumakay sa isang Ferrari dahil nais niyang gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa mga batang babae. Sa hindi inaasahan, mukhang interesado din si Gerald kay Mila, hindi mapigilan ni Mila na sumimangot agad nang marinig ang mga sinabi ni Victor. Sa oras na ito, si Gerald ay simpleng nakatingin kay Whitney na nakatayo sa tabi ni Victor. Hindi na kailangang sabihin, kinuha niya ang lahat ng sinabi niya upang akitin siya sa huling pagkakataon, kahit na isinasagawa ang kanyang pribadong pagsisiyasat sa bagay na ito. Ano ang nangyari sa babaeng ito? Bakit interesado siya sa kanyang pribadong gawain? Aba, Gerald, bigyan kita ng babala ngayon. Mas mabuti pang lumayo ka kay Mila mula ngayon. Si Mila ay isang batang babae na hindi mo maaring magkaroon o maabot sa iyong buong buhay. Bukod, ikaw ay isang napakamapagkunwari, at lubos kitang hamakin.
Naaalala pa rin ni Whitney ang lahat ng sinabi sa kanya ni Gerald nang makita siyang lumabas mula sa Ferrari kamakalawa. Sinabi niya sa kanya na pinabalik siya ng kanyang kaibigan sa kanyang Ferrari. Galit na galit pa rin si Whitney dahil hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito ay puno ng tae. Bukod dito, sinabi din ni Victor na talagang bumili si Gerald ng milk tea para kay Mila. Sinusubukan ba ng Toad na ito na tikman ang karne ng isang scene? Ang mga salita ni Whitney ay nakatingin kay Nathaniel at sa iba pa sa North Playground kay Gerald habang sila ay nagtatawanan. Whitney, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito tungkol kay Gerald? Alam at naobserbahan ni Mila na si Whitney ay sobrang lamig at walang kabuluhan kay Gerald mula pa noong huling oras. Mila, takot lang ako na malinlang ka ng kalokohan na ito. Si Gerald ay hindi kasing simple o matapat sa akala mo na siya. Sagot ni Whitney habang nakatingin kay Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa mukha. Nga pala, Mila, malaya ka ngayong gabi. Si Brother Victor ang host at nais kanyang ihatid sa Homeland Kitchen para sa hapunan ngayong gabi. Maaari akong sumama kung pupunta ka. Nagpatuloy si Whitney sa isang maasim na tono. Magpa-practice ako sa pagmamaneho sa hapon upang wala akong oras upang pumunta para sa hapunan ngayong gabi. Hindi talaga gusto ni Mila na pumunta para sa hapunan kasama nila. Nako, hindi mo ba pwedeng sanayin ang pagmamaneho ng ibang oras? Matapat ka bang magsanay sa pagmamaneho ngayon? Mila, huwag mong sabihin sa akin na ang dahilan na tinatanggihan mo ang paanyaya ni Victor sa hapunan ay dahil gusto mong magsanay sa pagmamaneho kasama si Gerald. Hindi mo ba naisip na sayang iyong oras? Ang mga salita ni Whitney ay naglagay kay Mila sa isang napakahirap na lugar. Mali na pumunta siya, at magiging mali kung hindi siya pumunta. Kung pumayag siyang pumunta para sa hapunan, hindi siya tuwirang sasabihin na ayaw niyang gumugol ng oras kasama si Gerald. Mapapahiya lang iyon ni Gerald at ibababa siya. Sa totoo lang, si Gerald ay napakabuting tao, o kahit papaano, naramdaman ni Mila iyon. Gayunpaman kung tatanggihan niya ang hapunan, hindi siya papayag ni Whitney. Sa wakas, sumagot si Mila, okay, pupunta ako para sa hapunan, ngunit nais kong magdala ng isang kasama. Kung sa bagay, tinulungan niya ako ngayon. Ako ang magiging host ngayong gabi at lahat tayo ay maaaring sabay na makisabay, okay. Pagkatapos lumingon si Mila at tumingin kay Gerald na tahimik na nakatayo sa gilid. Kabanata 63. Ano? Mila, gusto mong isama si Gerald sa iyo? Nagtatakang tanong ni Whitney. Medyo nagulat din si Gerald sa oras na ito. Sa pamamagitan ng kanilang panandaliang pakikipag-ugnay ngayon, alam na ni Gerald na si Mila ay ang uri ng batang babae na may napakabait at mabait na puso. Hindi niya minaliit ang dukha at hindi siya ang uri ng taong ayaw sa dukha at mahal ang mayaman. Hanggat ito ay isang mabuting tao, ituturing sila ni Mila bilang kanyang mabuting kaibigan. Si Mila ay isang matalim na kaibahan sa paghahambing kay Whitney, at siya rin ay isang napakamaalalahanin na tao. Gayunpaman, hindi interesado si Gerald na dumalo sa hapunan kasama sina Victor, Whitney, at ang natitirang pangkat ng kanilang mga kaibigan. Ni isang piraso. Tumanggo si Mila bago niya sinabi, Whitney, malaki ang naitulong sa akin ni Gerald ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kita inanyayahang lumabas sa hapunan ngayong gabi. Siyempre, kailangang dumating si Gerald ngayon. Bakit hindi kayong lahat lumabas at magsaya nang wala ako sa halip? Sagot ni Gerald habang nakangiti kay Mila. Naturally, naintindihan niya ang balak ni Mila na aanyayahan siyang sumali sa kanila sa hapunan ngayong gabi. Hindi, kailangan mong pumunta. Sa totoo lang, may ibang layunin si Mila sa pag-aanyaya kay Gerald na magtagkasama sa hapunan ngayong gabi. Paano niya hindi alam ang mga hangarin at interes sa kanya ni Victor? Ito ang nag-iisang paraan upang siya ay lumayo mula kay Victor dahil hindi niya talaga gusto si Victor. Sa oras na ito, si Victor ay mayroong napakapangit at hindi nasiyahan na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya masabi na hindi niya papayagang dumalo si Gerald sa hapunan ngayong gabi at hindi niya maaaring pahintulutan si Mila na kunin ang mga gastos. Kahit na darating si Gerald para sa hapunan ngayong gabi, hindi papayag si Victor na magbayad si Mila para sa hapunan. Ganun ba siya ka-gentleman? Sa makatuwid, mapait na sumagot si Victor, Mila, na ayos na noon. Bibilhan kita ng hapunan ngayong gabi. Hindi mo kami sinundan para sa tanghalian sa Homeland Kitchen sa huling pagkakataon, kaya kailangan mong sumama sa amin sa hapunan ngayong gabi. Tungkol naman kay Gerald, makakapunta siya kung nais niya. Bahagyang tumanggo si Mila. Pinandilatan ni Whitney si Gerald nang sinabi niya, maswerte ka na pinapayagan ka ni Victor na sumali sa amin para sa hapunan ngayong gabi. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang tanging dahilan kung bakit ka inaanyayahan na kumain sa hapunan ngayong gabi ay dahil tinulungan mo si Mila. Kung hindi man, hindi mo dapat pinangarap tungkol dito.
Matapos sabihin iyon, lumingon si Whitney upang tumingin kay Mila bago niya sinabi, Mila, makikita kita mamayang gabi pagkatapos. Nang matapos na siyang magsalita, lumingon si Whitney at umalis na kasama si Victor. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kung ito ang kaso, wala nang ibang magagawa kundi magtagkasama para sa hapunan. Tulad ng ayaw ni Gerald na mag-isip ng iba pa, paimpal siyang nakatuon sa kanyang pagsasanay. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng kanyang pagmamaneho hanggang sa gabi. Dumating si Whitney upang sunduin si Mila sa sasakyan ni Victor. Ilang mga tao ang sumasali sa kanila para sa hapunan sa gabing iyon, at karamihan sa kanila ay ang mga lalaki at babae na malapit din kay Victor dahil sila ay bahagi ng unyon ng mag-aaral. Sina Queen at Nathaniel ay kabilang din sa karamihan ng mga tao na sumali sa kanila para sa hapunan. Dumating sila sa Homeland Kitchen matapos ang isang maikling biyahe. Si Victor ay napaka-mapagbigay at nag-book na ng isang napakamaluho at magandang-maganda na silid para sa kanila. Pasimpleng sinundan sila ni Gerald sa silid nang walang sinabi. Hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ni Gerald ang kanyang paligid at hindi man lang napansin ang isang waiter na sumulyap sa kanya habang nilalakad siya nito. Ang isang waiter ay may isang sorpresa na tumingin sa kanyang mukha bago siya nagmadali sa ibaba para sa hindi maipaliwanag na mga kadahilanan. Ma'am, sa palagay ko ito dapat ang kauna-unahang pagkakataon na may taong tumuntong sa restaurant na ito. Natatakot ako na hindi siya magkakaroon ng pangalawang pagkakataon na gawin ito. Ang lahat ay tuwang-tuwa sa oras na ito. Bukod dito, si Queen ay nakatingin kay Gerald habang nai-target niya ang sarkastikong pangungulit sa kanya. Queen, mali ka. Kanina pa nandito si Gerald. Pinili niya ang mga kaklase niya ng hapunan dito noong huling oras at nabalitaan ko na gumastos siya ng maraming pera dito sa gabing iyon. Mabilis na sumagot si Whitney habang ipinapaliwanag kung ano ang naalaala niya sa huling pagkakataon. Sina Queen at Nathaniel ay kapwa nagulat sa narinig nila ang mga salita ni Whitney. Sa oras na ito, nagpatuloy ang pakikipag-usap ni Whitney tungkol sa kung paano nanalo si Gerald sa loterya at kaagad na nag-explore sa kanyang mga kaklase. Hindi mapigilan ng lahat na titigan si Gerald na para bang nakatingin sila sa isang idiot. Hindi mapakali si Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanila at simpleng naupo ng tahimik sa sulok. Nanalo ka ba sa loto? Nagulat na tanong ni Mila. Kabanata 64. Oo, nanalo ako ng kaunting pera. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Bakit mo ginastos ang lahat ng pera na iyon? Hindi ka ba nag-ipon ng pera para sa sarili mo? Tanong ni Mila. I-save ang ilang. Si Gerald ay isang walang kabuluhan na tao kaya paano siya nakakatipid ng anumang pera? Hahaha. Sa oras na ito, si Victor ay papasok lamang sa silid at narinig niya ang lahat na tinatalakay kung paano nanalo si Gerald sa loto. Paano niya hindi maaaring samantalahin ang pagkakataong ito na you're on si Gerald? Okay, lahat, paupo na kayo. Siya nga pala, nasagasaan ko ang Pangulo ng Unyon ng mag-aaral mula sa kabilang kagawaran nang bumaba ako ngayon. Inimbitahan ko ang ilan sa kanila na lumapit at samahan kami sa hapunan sa paglaon. Sabi ni Victor habang tumatawa. Iyon ay magiging perpekto, ngunit si Victor kahit na ang aming silid ay napakamaluho at magandang-maganda, natatakot ako na hindi namin mapasok ang napakaraming tao sa aming silid. Nang mabalitaan ni Whitney na ang Pangulo ng Unyon ng mag-aaral mula sa kabilang kagawaran ay narito rin, siya ay naging lubos na interesado at masaya. Talagang nais ni Whitney na makipagtagpo sa kanila sapagkat siya ay isang tao na gustong-gusto na makagawa ng mabuti at malapit na mga relasyon sa sinumang may kapangyarihan at katayuan. Oo, 3 sa kanila ang pupunta upang sumali sa amin. Kung silang 2 lamang, madali para sa amin na pisilin ang mga ito. Gayunpaman, malinaw na mahirap para sa amin na pisilin ang isa pang labis na tao. Nag-aalalang sabi ni Victor habang kinakamot ang noo. Alam ni Gerald na sadya niyang sinasabi ang mga salitang iyon sa kanya. Ngayon, ang tanging dahilan kung bakit dumating si Gerald para sa hapunan ngayong gabi ay dahil binibigyan niya ng mukha si Mila. Ang mga pagtitipon sa mga kaibigan ay palaging ganito. Inaanyayahan ng isang kaibigan at mag-iimbita siya ng isa pang kaibigan at iba pa. Kahit na pakiramdam ng host na hindi komportable sa sitwasyong ito, hindi niya masabi ang anuman. Si Gerald ay inilagay sa napakahirap na lugar dahil si Mila ang nagyaya sa kanya dito ngayong gabi. Bamaantong hininga. Matigas na pag-ibig. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga sa sarili. Nang makita niya ang pitchel ng katas sa lamesa, nais itong kunin ni Gerald upang ibuhos sa sarili ang isang tasa ng katas. Gayunpaman, bago pa niya makuha ang pitchel, may isang tumalikod kay Lazy Susan at inilayo ang pitchel mula sa kanya. Dahil mayroong isang palayok ng tsaa sa kanyang harapan, nagpasya si Gerald na uminom na lamang ng tsaa. Gayunpaman, bago pa niya makuha ang palayok ng tsaa, may isang bumalik sa tamad na Susan.
Sino yun? Nagulat si Gerald at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, napansin lamang na si Whitney ay may isang kamay na nakalagay sa Lazy Susan. Nakatingin din siya sa kanya. Gerald, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Victor? Sinabi niya na ang talahanayan na ito ay magiging masikip at magkakaroon ng isang labis na tao sa mesa na ito. Ano ang kinalaman nito sa kanya kahit na mayroong isang labis na tao sa mesa? Kailangan talaga niyang turuan ng leksyon ang babaeng ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ito. Talagang nagkaroon ng sapat na kalokohan ni Whitney si Gerald. Siya ay walang kahihiyan. Kumakain siya ng libre, at talagang sinasakop niya ang upuan ng iba na para bang kabilang siya rito. Si Queen din ay humamura. Tikas na sinabi niya ito sa ngalan ni Victor at ng iba pa sa mesa. Kung sa bagay, wala siyang magandang sasabihin kay Gerald dahil personal din niya itong hinamak at minamaliit. Mila, bakit hindi mo hilingin kay Gerald na bumalik muna? Maaari mo lamang siyang anyayahan sa labas para sa hapunan sa susunod. Tingnan lamang kung gaano magulo at mahirap ang pag-aayos ng mesa at pag-upo ngayon. Ito ay ganap na hindi kinakailangan. Sinimulang akitin ni Whitney at gawing Mila ang mga charms niya sa oras na ito. Sumimangot agad si Mila. Kung nalaman niya na may ganito mangyayari, hindi siya pupunta dito kasama si Gerald. Sa oras na ito, pinag-iisipan ni Mila kung iiwan ang restaurant kasama si Gerald. Bago pa siya makapagsabi ng kahit ano, tinuro ni Queen ang isang maliit na lamesa sa tabi nila bago sinabi, bueno, hindi kinakailangang umalis si Gerald. Gayunpaman, kakailanganin niyang pumunta at umupo sa maliit na mesa doon upang kumain na lamang ng kanyang hapunan. Bibigyan namin siya ng ilang pinggan sa isang plato. Hindi naman iyon magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa kanya, di ba? Okay kung ganoon, sa palagay ko magandang ideya iyon. Dahil si Gerald ay isang kakulangan lamang, hindi natin siya papayagang masanay sa pagkain ng napakaraming magagandang pinggan pa rin. Kung hindi man, hindi niya kayang bayaran ang kanyang gana sa hinaharap. Sumang-ayon si Nathaniel kay Queen habang tumatawa. Ang mga ito ng mga tao ay talagang may napakarumi bibig. To be honest, Gerald just want to slam his hands on the table at umalis ka agad. Gayunpaman, sa kanyang pagkakatayo ay nagbago agad ang isip ni Gerald. Umalis na kung siya ay umalis, hindi ba siya asar at pinagtatawanan ng buong araw sa kanila ng walang dahilan? Damn it! Hindi siya aalis ngayon. Pagkatapos ng lahat, paano niya maaaring pahintulutan silang bulayan siya sa kanyang sariling teritoryo? Ang kaisipang ito ay sumagi sa isipan ni Gerald ng isang iglap. Pagkatapos nito, tumango siya bago sinabi, okay, ayos lang. Uupo na lang ako sa maliit na mesa na iyon. Matapos niyang magsalita, kinuha ni Gerald ang kanyang dumi bago umupo ng diretso sa harap ng maliit na mesa. Sa oras na ito, biglang may nagtulak ng pintuan ng silid na bukas. Kabanata 65. Sa oras na ito, isang binata at dalawang batang babae ang lumakad sa silid kasama ang tagapamahala ng sahig mula sa huling oras. Ang binata at ang dalawang dalaga ay mukhang mga mag-aaral mula sa kabilang kagawaran sa kanilang universidad. Ang binata ay napakagwapo at matangkad, at ang dalawang dalaga ay nakasuot ng maiikling palda at parehong maganda. Ito ay tulad ng isang eksena kung saan ang lalaki ay nanalo sa higit sa dalawang magagandang batang babae para sa kanyang sarili. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting hindi komportable nang masaksihan niya ang eksenang ito. Bakit hindi siya magustuhan ng mga magagandang batang babae tulad nito? Isa-isang binati ng matangkad na binata ang bawat isa sa kanila. Doon lang bigla niyang nakita si Gerald na nakaupo na mag-isa sa gilid. Hello, kuya. Ang pangalan ko ay Lenny Dumont. Ako ang pangulo ng unyo ng mag-aaral para sa Departamento ng Pamamahala. Maging magkaibigan. Mabilis na binati ng binata si Gerald na may isang sopistikadong ngiti sa labi. Ang dalawang magagandang batang babae na sumama sa kanya ay nakatingin din kay Gerald ng gulat. Gayunpaman nang makita nila ang kanyang casual na kasuotan at ang paraan ng pagbihis ni Gerald, nagsimula silang makaramdam ng konti. Hahaha. Lenny, hindi mo kailangang ipakilala ang iyong sarili sa kanya o makipagkaibigan sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Gerald at siya ay isang tagapayat lamang sa aming departamento. Pumunta siya ngayon upang masiyahan sa isang libreng pagkain. Bilang isang miyembro ng komite ng unyo ng mag-aaral, natural na kilala ni Nathaniel si Lenny. Sa makatuwid, mabilis siyang nagsalita habang nakangiti. Oh, akala ko rin. Hahaha. Mabilis na binawi ni Lenny ang nakaunat na kamay habang tumatawa ng mahina. Pagkatapos nagpatuloy siya sa pagtawa at pakikipagchat kay Victor. Galit na galit talaga si Mila sa oras na ito. Tunay na pinagsisisihan niya ang pagdala niya rito kay Gerald at sa totoo lang pakiramdam niya ay umalis na sa kanya.
Gayunpaman, nakangiti pa rin si Gerald at mukhang hindi siya nakaranas ng anumang pinsala sa kanyang kumpiyansa sa sarili sa kabila ng kanilang patuloy na pagtatangka na murahin at mapahiya siya. Hindi mapigilan ni Mila na makaramdam ng kaunting pagyuzisa. Crawford. Tuluyang natigilan ang floor manager na kakapasok pa lang sa pribadong silid nang makita niya si Gerald. Nagduda siya nang ipaalam sa kanya ng isa sa mga naghihintay na ang mayaman mula sa huling oras ay narito na ulit. Siyempre, si Gerald ay hindi lamang isang ordinaryong mayamang tao. Kung hindi man ang tagapamahala ng sahig ay hindi gulat na makita siya. Sa katunayan, alam na ng manager ng lobby ang pagkakakilanlan ni Gerald dahil sa pangkalahatang tagapamahala sa Homeland Kitchen. Si Gerald ang pinuno ng Mayberry Commercial Street. Siya si G. Crawford. Ang G. Crawford. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsabi kanina ay dahil naguluhan siya sa mga sinabi ni na Victor at Nathaniel. Hindi ba si Gerald ang bida ngayon? Dahil hindi naintindihan ng tagapamahala ng sahig kung ano ang nangyayari, hindi siya naglakas loob na magpatuloy ng may paggalang na batiin si Gerald dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Bakit ka nandito? Tinanong ng tagapamahala ng sahig si Gerald sa isang malambot ngunit nasa sabik pa rin. Nako, ate, hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Narito ako upang masiyahan sa isang libreng pagkain. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng bahagya. Sa kabutihang palad, may nakakilala kung sino siya. Sa makatuwid, mas madali para sa kanya na mag-order sa paglaon. Oo, narinig ko ito. Mabilis na tumango ang babaeng manager. Sister Jenny, dumating ka ba ng personal upang kunin ang aming order? Ngumiti si Victor pagkakita niya sa manager ng sahig. Naramdaman niya na binibigyan siya nito ng sobrang mukha. Si Sister Jenny ay walang sinabi sa oras na ito, ngunit hindi napansin ni Victor ang anumang mali at simpleng ipinagpatuloy ang pag-order ng isang mesa na puno ng pinggan. Kuya Victor, mag-o-order ka lang ng 2 piratang pinggan. Hindi ka ba makapag-order ng 2 pang piratang pinggan para sa amin? Tinanong ni Queen sa oras na ito, hindi ba ang lasa at katangian ng mga signature pinggan ang bagay na pinakatanyag sa Homeland Kitchen? Sa totoo lang, inaasahan din ni Whitney na mag-order si Victor ng karagdagang 2 pirma sa pirma. Gayunpaman, ang mga piratang pinggan na iyon ay napakamahal at ayaw niyang gumastos ng sobrang pera si Victor dahil sa mga ito. Sa makatuwid, dali-dali niyang sinabi, ang 2 piratang pinggan ay magiging higit sa sapat. Alam mo bang ang isa sa mga piratang pinggan ay nagkakahalaga na ng higit sa $100 bawat isa? Wow! Natigilan si Queen sa oras na ito. Kahit na ang 2 batang babae na dinala ni Lenny dito ngayon ay natigilan din sa oras na ito. Ang mga pinggan sa Homeland Kitchen ay totoong pambihira talaga. Sir, ano ang gusto mong kainin? Maingat na tinanong ng manager ng sahig kay Gerald. Hahaha. Bibigyan lamang natin siya ng ilan sa ating mga natitira sa paglaon. Bakit siya nag-aayos ng sarili niyang pagkain? Sagot ni Nathaniel habang malamig na humili. Sakto. Ano pa rin ang status niya? Dapat ay nagpapasalamat siya na binibigyan natin siya ng mga tira, dagdag ni Queen habang nakatingin siya kay Gerald. Ngumiti si Victor ngunit hindi man lang sinabi. Sa totoo lang, naramdaman niya na si Gerald ay hindi kahit na nagkakahalaga ng isang plato ng mga patatas na patatas. Sa kabutihang palad, inimbitahan niya si Nathaniel na sumama para sa hapunan ngayong gabi. Kung hindi man hindi alam ni Victor kung paano pa niya mapapahiya at mainsulto si Gerald sa harap ni Mila. Kabanata 66. Sa oras na ito, masayang pinapanood ni Victor ang palabas. Kalimutan mo na. Nag-order ng pagkain si Victor para sa inyong lahat. Kung oo, may order ako para sa sarili ko. Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Una niyang binalak na patayin si Victor ng malubha ngayong gabi, ngunit alam niya na ang pangkat ng mga tao na ito ay panunuyain at pagbibiro lamang. Pangalawa, alam ni Gerald na tiyak na hindi siya makakapag-order ng anumang mamahaling pinggan kasama sina Whitney at Nathaniel sa paligid. Bukod dito, hindi ganun kakapal ang balat ni Gerald. Sa makatuwid, nagpasya siyang mag-order ng ilang pagkain para sa kanyang sarili sa halip. Iyon ay mas mahusay, ngunit ano ang kayang i-order mo para sa iyong sarili? Malamig na sagot ni Queen. Manim mangyaring iprito ako ng isang plate ng maanghang at maasim na patatas. Gusto ko ng sobrang maanghang. Maaari mo rin ba akong gawin sa isang mangkok na mga hiniwang pansit? Sambit ni Gerald habang nakangiti sa floor manager. Hahaha. Ano ba sinusubukan ba niyang gumawa ng isang biro? Ano? Anong klaseng nakakaawa itong tao? Nag-order talaga siya ng isang plato ng mga patatas at mga hiniwang pansit sa isang lugar na tulad nito. Lahat ng tao sa pribadong silid ay natigilan at hindi nila maiwasang tumingin kay Gerald sa paghamak kaagad na marinig ang kanyang mga salita. Ihahanda ko ito kaagad. Hindi naglakas loob ang tagapamahala ng sahig na pabayaan ang mga utos ni Gerald.
Ang kadahilanang iniutos ni Gerald para sa kanyang sarili ang mga pinggan na ito ay dahil lamang sa ayaw niyang marinig ang kanilang patuloy na pag-uusap at pangungutya. Maaari lamang siyang mag-order ng maraming mga piratang pinggan para sa kanyang sarili tulad ng ginawa niya noong nakaraang oras. Gayunpaman, nagpasya siyang magkaroon lamang ng isang simpleng pagkain ngayon. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Mila na titigan si Gerald puno ng labis na interes at pag-usisa. Ngumiti si Gerald kay Mila bago niya sinabi, kung wala kang sapat na pagkain doon, maaari kang lumapit at subukan ang aking hiniwang mga pansit. Sige. Masayang ngumiti si Mila nang makita niyang maayos si Gerald. Kapani-paniwala talaga ang kapatid na ito. Walang ngiting ngumiti si Lenny habang umiling. Hahaha. Lenny, huwag mo na siyang pag-usapan. Tayo ay mag-usap tungkol sayo. Anong pamamaraan ang ginamit mo upang makalabas sa iyo ang dalawang magagandang batang babae ngayon? Tanong ni Victor habang nakatingin kay Lenny na may ngiti sa labi. Ang dalawang batang babae na kasama ni Lenny ay talagang napakaganda. Ang kanilang mahaba, patas, at payat na mga binti ay lalong nakakaakit. Hahaha. Wala akong ginawa. Nangako lang ako na dadalhin sila para paikutan sa isang marangyang sports car na pagmamayari ng isang mabuting kapatid ko. Sagot ni Lenny na may mapanlinlang na mukha. Mabuting kuya. Luxury car. Anong uri ng marangyang sports car ang ginamit mo upang maakit sa iyo ang dalawang magagandang batang babae? Hindi mapigilan ni Nathaniel na magtanong dahil sa pag-usisa. Nagsindi ng sigarilyo si Lenny bago niya sinabi, ay, hindi mo ba alam ang tungkol sa Lamborghini Reventon na nakaparada malapit sa aming universidad? Lamborghini. Nabigla ang lahat dahil wala pa silang nakitang kahit sinong nagmamaneho ng Lamborghini sa kanilang universidad. Damn it. Ang Reventon ay nagkakahalaga ng $2.5 milyong, tama ba? Gulat na bulalas ni Nathaniel. Sa oras na ito, nanlaki din ang mga mata ni Whitney na may pagtataka. Oo, iyon ang isa. Nakapark ito sa car park na hindi masyadong malayo sa aming universidad. Ito ay pagmamayari ng isa sa aking mabubuting kapatid. Huminga ng malalim si Lenny bago siya ngumiti ng mahina. Si Gerald na nakaupo sa gilid ay natigilan din sa oras na ito. Kailan pa siya naging mabuting kaibigan sa taong ito? Matapos itong pag-isipan, tila naintindihan ni Gerald kung ano ang nangyayari. Dapat ay sinasamantala ni Lenny at ginagamit ang kanyang Lamborghini Reventon upang makasama ang mga batang babae. Alam ni Gerald na may isang bagay na hindi tama nang makita ang taksil at kontrabida sa mukha ni Lenny. Nakita ko. Kaya ang larawan na naipost sa Universidad Forum ay totoo. Totoo pala. Excited na sigaw ni Queen. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang cellphone upang hanapin ang partikular na larawan upang maipakita sa lahat na nakaupo sa paligid ng mesa. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Huminga din ng malalim si Whitney nang makita ang larawan. Ang lahat ng mga batang babae ay mabilis na nagtipon sa paligid ng Queen. Wow! Napakaganda at cool na Lamborghini. Hindi mapigil ang mapasigaw ng mga batang babae sa sobrang kaba. Kahit na si Victor ay naaakit sa cool at maganda ang katawan ng sports car. Ang pangunahing dahilan na siya ay namangha dahil ang kotse ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2.5 milyong. Lenny, totoo bang sinasabi mo sa amin ang totoo? Paano mo nakilala ang isang mayaman at kahanga-hangang tao? Kailan at paano mo siya nakilala? Tinanong ni Victor si Lenny sa harap dahil sa sobrang inggit. Sa oras na ito, lumingon din si Gerald upang tumingin kay Lenny. Oo, kailan at paano mo siya nakilala? Kabanata 67. Mayroon kaming isang malapit na pagkakaibigan, ngunit hindi maginhawa para sa akin na ibunyag ang kanyang pagkatao. Gusto ng aking batihing kapatid na ilihim ko ang kanyang pagkatao. Hahaha. Sagot ni Lenny habang inilabas ang kanyang sigarilyo. Sa oras na ito, nagkaroon din siya ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ang bawat tao ay nakatingin kay Lenny na manghang-mangha ngayon, at ito ay lalo na para kay Whitney, na nakatitig kay Lenny bilang paghanga. Ang mga mata ni Queen ay sparkling din sa oras na ito. Kung totoo ang sinabi ni Lenny, magkakaroon din ba siya ng pagkakataong sumakay sa Lamborghini na labis na kinababaliwan ng lahat? Kahit na ang mga bata ay lahat ay naiinggit kay Lenny sa oras na ito. Lenny, nagsasabi ka ba sa amin ng totoo? O gumagamit ka ba ng parehong trick na ginamit mo upang linlanggan ang maliit na tanyag na tao sa pakikipag-date sa iyo? Nagyayabang ka lang ngayon. Hindi makapaniwala si Victor sa tainga. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang lahat tungkol sa bahay ni Lenny at mga kapangyarihan sa pananalapi ng kanyang pamilya. Sa karamihan, si Lenny ay maaari lamang ituring bilang isang napakaliit na mayamang pangalawang henerasyon. Paano niya maaaring nakilala ang isang makapangyarihang tao? Bukod dito, alam niya na si Lenny ay may masamang ugali ng pagyabang. Paano ito magiging posible? Paano ko maipagyabang ang Lamborghini Reventon?
Dapat mong malaman na totoo ito. Sagot ni Lenny na may isang nakakalokong ngiti sa labi. Lenny, naniniwala ako sa iyo. Sagot ni Whitney habang ipinakita ang isang kaakit-akit na ngiti kay Lenny. Sinulyapan niya ang larawan ng marangyang sports car paminsan-minsan at pakiramdam niya ay nasa sabik ako tuwing titingnan niya ito. Masisiyahan siya kung makaupo siya sa kotseng iyon ng isang beses lamang. Naramdaman ni Whitney na ang kanyang tanging pagkakataon na magawa ito ay sa pamamagitan ng binatang ito, si Lenny. Mapait na ngiti sa labi ni Gerald. Ang mga susi ng kotse ng Lamborghini Reventon ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang bulsa. Bilang isang resulta, siya ay naging mabiyuteng kapatid ng iba. Hindi lamang ito ang naging pakiramdam ni Gerald na talagang hindi komportable. Sa totoo lang, lalo pang hindi komportable ang pakiramdam ni Gerald dahil sa dalawang magagandang batang babae na lalabas kasama si Lenny dahil naisip nila na kilala niya ang may-ari ng sports car. Makakakuha ba talaga siya ng mga batang babae kung siya mismo ang magmaneho ng sports car? Mahuhulog din kaya si Whitney noon. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung siya ay naging sobrang mababangki sa lahat ng ito. Talo talaga siya. May tampal. Biglang naramdaman ni Gerald na may tumama sa mukha niya. Nang may angat ni Gerald ang kanyang ulo upang tumingin, napagtanto niya na itinapon ni Whitney ang isang maliit na bola ng papel sa kanyang mukha. Hoy! Bakit mo tinitingnan ang aming pag-uusap? Bakit? Pinangarap mo bang makaupo sa isang Lamborghini? Huwag na kayong mangarap. Bakit hindi ka maging transgender sa halip? Sinisita ni Whitney habang nakatingin kay Gerald. Bakit may nagmamalasakit sa isang mahirap na transgender? Mabilis na nag-gym si Nathaniel sa oras na ito. Walang magawa lang ang pagtingin sa kanila ni Gerald habang nakikinig muli sa kanilang mga panlalait. Sa kasamaang palad, ang waiter ay nagsimula ng maghatid ng mga pinggan sa oras na ito. Kahit na ang mga hiwa-hiwang pansit at gulay na patatas na pinirito ni Gerald ay narito na. Wow! Mukhang napakasarap at kaaya-aya ng pagkain. Siyempre, ano pa ang magiging isang mas mahusay na kombinasyon kaysa sa masarap na pagkain at pulang alak? Mag-o-order ako ng isang bote ng red wine na nagkakahalaga ng $300 para subukan ng lahat ngayon. Mabilis na anunsyo ni Victor habang nakangiti. Ang lahat ay nakatingin kay Victor na may paghanga sa kanilang mga mukha. Samantala, lahat ay hindi nila pinansin si Gerald na nakaupo lamang sa kabilang mesa sa sulok. Si Gerald ay abala sa pagkain ng kanyang hiniwang mga pansit at pinaghalong mga patatas na patatas dahil sa gutom na gutom. Doon lamang biglang itinulak muli ang pinto, isiniwalat ang isang hilera ng mga waiters na nakatayo sa labas ng silid. Pagkatapos nito, lumakad sila kasama ang isang serye ng mga high-end na pinggan na lagda mula sa Homeland Kitchen. Ang lahat ng pinggan na ito ay binago sa isang maliit na pinggan sapagkat hindi sila maaaring magkasya sa napakaraming pinggan sa maliit na mesa ni Gerald. Ito, lahat ng aming pinggan ay nakarating na. Ang lahat ba ng iyong mga signature pinggan? Nagulat si Victor nang makita niya ang mga waiters na naglalakad kasama ang lahat ng pirma sa pinggan. Kumusta, Ginoo paumanhin, ngunit ang mga pinggan na ito ay hindi para sa iyo. Ang mga pinggan na ito ay para kay G. Crawford. Nagulat na tiningnan ni Gerald ang waiter dahil hindi rin siya umorder ng mga pinggan na iyon. Sandali lang. Hayaan mo lang akong linawin muna ang mga bagay. Aayos ko lang ang bayarin para sa pagkain na inorder ko para sa aking mesa. Kung inutos ni Gerald ang mga pinggan na ito, nais kong linawin na wala itong kinalaman sa amin. Ganap na natigilan si Victor. Kung kailangan niyang pangalagaan ang singil para sa lahat ng mga pinggan na lagda, tiyak na wala siyang sapat na pera upang magbayad para sa hapunan ngayong gabi. Iyon din ang dahilan kung bakit nag-order lamang siya ng 2 piratang pinggan. Hahaha. Huwag sana akong magkamali. Ibinibigay namin kay G. Crawford ang mga pinggan na ito ng libre dahil sa pagkaing in-order niya. Matapos sabihin iyon, pinalakpak ng waiter ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na naglakad ang mga naghihintay sa labas ng silid habang inilalagay ang pirma sa pinggan ni Gerald. Ang ilan sa mga batang babae ay hindi pa nakikita ang ilan sa mga pinggan dati sa kanilang buhay. Sa oras na ito, inilagay ng mga waiters ang 12 magkakaibang pirma sa pinggan ni Gerald. Ang mga pinggan na ito ay madaling gastos ng hindi bababa sa 3 hanggang $4,000. Ito, simpleng pag-order ng mga piniritong patatas na shreds at binibigyan mo siya ng maraming pirma ng pinggan ng libre. Tanong ni Whitney nang tumayo siya sa gulat, lubos na natigilan. Nais din niyang matikman ang lahat ng mga signature pinggan sa Homeland Kitchen, ngunit posible lamang na mag-order sila ng 2 sa mga signature pinggan ng higit pa sa tuwing pupunta sila rito. Sa makatuwid, malamang na kailangan niyang pumunta dito 10 hanggang 20 beses bago niya tuluyang masubukan ang lahat ng mga pinggan sa lagda. Gayunpaman, sino ang may kapital o kakayahang tretuhin siya sa hapunan sa Homeland Kitchen 10 o 20 beses?
Tandang padamdam. Ang mga piratang pinggan ay napakamahal. Gayunpaman, nag-order lang si Gerald ng isang mangkok ng mga hiniwang pansit at piniritong patatas na shreds at binigyan nila siya ng 12 pirma ng pinggan ng libre. Tandang padamdam. Ang lahat ng ito ay nangunguna sa lahat ng mga signature pinggan. Sa oras na ito, si Whitney, Queen, at ang iba pa ay natigilan sa pagtitig nila kay Gerald. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Gerald na dumaan ang floor manager sa lahat ng kaguluhang iyon. Bukod dito, hindi niya magagawang tapusin ang lahat ng mga piratang pinggan ng mag-isa. Sa makatuwid, casual na tumingin si Gerald kay Mila bago siya nagtanong, Mila, gusto mo bang pumunta dito at kumain kasama ko? Si Mila ay hindi nakaramdam ng awkward o hiyaman lang. Kasabay nito, naramdaman din ni Mila na tunay na nababalot ng misteryo si Gerald. Bakit lahat ng tao ay ginagamot siya ng may labis na respeto? Bakit nila siya binigyan ng labis na mukha? Pasimpleng ngumiti si Mila bago siya tumango at lumapit sa mesa ni Gerald, nakaupo mismo sa tapat niya. Naging sobrang pangit ng ekspresyon ng mukha ni Victor nang nangyari ito. Tatanggapin ba namin ang lahat ng mga libreng piratang pinggan kung nag-order din kami ng mga kamatis na patatas? Ang restaurant ba ay mayroong ilang uri ng aktibidad na pangpromosyon? Halos hindi makapaniwala si Queen sa kanyang mga mata. Talagang nais niyang subukan ang mga piratang pinggan, ngunit sa parehong oras, napahiya siya. Kabanata 68. Oo. Sa palagay ko ang restaurant ay dapat na nakikibahagi sa ilang mga espesyal na aktibidad na pangpromosyon. Nag-chim din si Victor dahil napaka hindi siya kumbinsido sa oras na ito. Kapag ang isang waiter ay lumakad sa silid, diretsyong tinanong siya ni Victor, nga pala, maaari ba akong magtanong sa iyo? Bibigyan ba kami ng lahat ng mga espesyal na pinggan ng lagda ng libre hanggat nag-order kami ng isang plato ng paghalo ng patatas? Hindi napigilan ng waiter na tumingin sa Victor na naguguluhan. Pagkatapos ang waiter ay sumagot sa paghamak, nababaliw ka ba? Seryoso mo bang tinatanong sa akin kung bibigyan ka ng libre ng lahat ng aming mga pinggan sa lagda kung nag-order ka ng isang plato ng mga halaman ng patatas? Dapat may mali sa utak mo. Pagkasabi nito ay umiling-iling ang waiter bago tumalikod at umalis agad. Ang Homeland Kitchen ay isa sa pinakatanyag na mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Sino ang nagbigay sa isang ordinaryong panauhin tulad ni Victor ng katapangan upang magdulot ng gulo para sa isang waiter? Pakiramdam ni Victor ay parang nasample siya sa mukha. Naisip na talagang naglakas loob siyang tanungin ang waiter ng tanong na iyon. Gerald, maaari mo ring tapusin ang napakaraming pagkain ng mag-isa ka lang. Tandang padamdam panipi. Hindi mapigilan ni Whitney na galit na magtanong. Labis siyang inis at nabigo na hindi talaga inalok sa kanila ni Gerald ang kahit na anong masasarap niyang pagkain. Kung sino man sa inyo ang nais na subukan ng ilan sa mga piratang pinggan na ito, mangyaring huwag mag-atubiling lumapit dito. Ikaw. Si Whitney ay lubos na nagalit sa oras na ito. Pakiramdam niya ay parang ang pagkain na kinakain niya ay ganap na walang lasa sa oras na ito. Gusto talaga niyang subukan ang mga piratang pinggan sa lamesa ni Gerald. Alam ko, si Victor, na sobrang nabulabog, biglang sumigaw ng malakas. Hahaha. Gerald, marahil ay gumastos ka ng maraming pera sa huling oras na narito ka, tama. Narinig ko na gumastos ka ng higit sa $15,000 sa gabing iyon. Sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit binibigyan ka ng tagapamahala ng sahig ng espesyal na paggamot at pagpapadala sa iyo ng maraming pirma ng pinggan ng libre. Tama ba ako? Si Victor ay hindi naglakas loob na mag-isip ng anumang iba pang mga posibilidad. Ito lamang ang posibilidad at paliwanag na maaari niyang tanggapin. Marahil sagot ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos nagpatuloy siyang magbusog sa kanyang pagkain. Ayos kung ganon. Dapat mong ipagpatuloy ang pagkain. Maghihintay ako at tingnan kung paano ka magkakaroon ng kondisyon na magpatuloy sa pagkain sa paglaon. Ang ekspresyon ng mukha ni Victor ay biglang nagbago sa oras na ito, pagkatapos nito, tumayo siya kaagad. Binigyan talaga ni Gerald ang bawat isa sa silid na ito ng isang sampal sa kanilang mga mukha dahil sa mas pinipiling paggamot na natatanggap niya. Lalo na napahiya si Victor dahil kaya lang niyang umorder ng 2 pirma sa pinggan, ngunit ang restaurant ay talagang nagsilbi kay Gerald 12 pirma ng pinggan ng sabay-sabay. Bukod dito, malinaw na alam ni Gerald na gusto ni Victor si Mila, ngunit inimbitahan niya si Mila na kumain kasama niya sa harap ng iba pa. Labis na inis si Victor. Victor, ano ang ibig mong sabihin? Biglang tanong ni Whitney sa oras na ito. Ano ang ibig kong sabihin? Whitney, hindi mo ba sinabi na nanalo si Gerald ng $30,000 mula sa loterya? Si Yuri at ang natitirang mga lalaki ay naloko na siya ng higit sa $22,000 para sa hapunan sa huling pagkakataon.
Bukod dito, gumastos pa si Gerald ng $7,000 upang arkilahin ang Ferrari at ang driver na paandar siya sa maghapon. Nangangahulugan lamang iyon na siya ay walang naiwan ngayon. Ang restaurant ay binibigyan lamang siya ng labis na mukha dahil sa palagay nila ay mayaman siya at may mataas na kakayahang kumonsumo at gumastos. Kung sasabihin namin sa tagapamahala ng sahig na ang taong ito dito ay isang kakulangan lamang na wala talaga, paano sa palagay mo ang magiging reaksyon nila kung gayon? Malamig na sagot ni Victor habang nakatingin kay Gerald. Hahaha. Ang tanging dahilan kung bakit binibigyan siya ng labis na mukha ng restaurant ay dahil lamang sa inaasahan nila na maakit nila ang customer na bumalik at patronize muli ang shop sa hinaharap. Kung nalaman nila na hindi kayang bayaran ni Gerald na bumalik dito, siguradong hindi nila siya ganoon kadali mawala. Hindi mapigilan ni Nathaniel na manginis. Hindi talaga makapaniwala ang taong ito. Nanalo lamang siya ng $30,000 sa loterya at talagang ginugol niya ang lahat ng sabay-sabay. Kapansin-pansin talaga siya. Natatawa din si Lenny nang marinig ang mga salitang ito. Sa parehong oras, ang mga magagandang batang babae na lahat ay nakaupo sa gilid ay umiling bahagya habang nakatingin kay Gerald. O hindi, kapatid na Victor, kung sasabihin lamang natin sa kanila ang tungkol dito sa paglaon, sa palagay mo maiisip ng mga tao sa Homeland Kitchen na nakikipag-ugnay tayo sa kanya. Sa palagay mo ay susubukan nilang ayusin ang score sa amin pagkatapos. Kung sa bagay, lahat tayo ay nasa iisang silid niya. Tinapik-tapik ni Nathaniel ang noo habang balisa nitong tinanong kay Victor. Tama iyan. Sa palagay ko dapat kaming bumaba at sabihin sa manager agad tungkol sa bagay na ito, baka hindi tayo maintindihan ng mga tao. Oo, sumasang-ayon ako. Pinandilatan ni Victor si Gerald bago siya lumabas ng silid at bumaba kaagad. Medyo kinakabahan din si Mila sa oras na ito. Gerald, totoo ba ang sinabi nila? Binigyan ka ba talaga ng tagapamahala ng sahig ng napakaraming mga pinggan ng pirma dahil lamang sa gumastos ka ng higit sa $22,000 dito? Ngumiti si Gerald bago siya sumagot. Mila, okay lang. Maayos ang lahat. Kumain ka na ba? Busog ka na ba? Kung puno ka, pumunta tayo sa counter at ayusin ang singil ngayon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Tumango si Mila habang nakikinig sa sinabi ni Gerald. Pagkatapos sinundan niya si Gerald pababa ng hagdan. Sa oras na ito, nakikipag-usap na sina Whitney at Victor sa tagapamahala ng sahig. Makinig ka lang sa akin, manager. Si Gerald ay isang kakulangan lamang. Hindi siya ang mayaman o makapangyarihang tao sa palagay mo siya talaga. Siya ay mahirap kaya't hindi niya kayang bumili ng isang pares ng bagong pantalon. Sambit ni Victor sabay turo ng daliri kay Gerald. Tama iyan. Ibinigay mo sa taong ito ang maraming mga libreng pirma ng pinggan nang wala man lang. Kung hindi natin siya dinala dito ngayon, wala sana siyang sapat na pera upang makapasok. Agad na nag-chim si Nathaniel. Bakit hindi mo siya hilingin na magtrabaho siya dito upang mabayaran ang kanyang mga utang? Pagkatapos ng lahat, magiging isang kompletong basura upang payagan siyang kumain ng mga piratang pinggan na nagkakahalaga ng $3,000 hanggang $4,000 ng libre. Alam mo bang nanalo siya ng $30,000 sa loterya at gumastos ng $22,000 dito kaagad? Matapos gugulin ang natitirang mga panalo, wala na siyang pera. Malamig na dagdag ni Queen. Tahimik na nakatayo ang tagapamahala ng sahig nang walang sinabi. Sa ngayon, maraming tao ang nagtipon-tipon na sa paligid ng ground floor dahil sa malaking gulo. Anong nangyayari dito? Tila na parang may isang nakakaawa na basurahan na nagpapanggap na isang mayaman at makapangyarihang tao. Gayunpaman, parang hinaypan ang kanyang takip. Damn! Maraming mga kakaibang tao sa mundong ito. Pasimpleng nakabingi si Gerald sa usapan at mga talakayang nangyayari sa paligid niya. Mahinahon siyang lumakad sa hagdan at tinungo ang floor manager. Pagkatapos ngumiti si Gerald habang nagtanong, Sister Jenny, magkano ang pera ko sa aking account? Ang tinaguri ang account na pinag-uusapan ni Gerald ay ang perang na-i-remite na ni Zack sa account ni Gerald pagkatapos ng gabing iyon. Ito ay dahil kinailangan nilang kalkulahin ang pera at ibalik ito kay Gerald taon-taon pa rin. Ang pera na naibalik kay G. Crawford, mayroon pa ring $30,000 sa iyong account. Kaagad na nagsalita si Sister Jenny, lahat ng nasa silid ay hindi mapigil ang mapang-anga sa gulat. Ayos kung ganon. Magtutuon ako ng isa pang $45,000 sa aking account ngayon. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Gerald ang kanyang bank card bago i-sweep ito sa POS system. Sa loob ng ilang segundo, ipinakita ng system na ang $45,000 ay natanggap na. Ano? Goddamn it! $45,000. Nanlaki ang mga mata ni Victor sa gulat. Naramdaman niya na ang eksena sa harapan niya ay sobrang hindi totoo. Ang mga bibig ng lahat ay bukas na bukas din sa oras na ito.
Paano ito magiging posible? Nauna nilang inisip na wala ng pera si Gerald dahil gugugol niya ang lahat ng 30,000 dolyar. Hindi inaasahan, si Gerald ay mayroong 30,000 dolyar sa kanyang account sa Homeland Kitchen, at talagang nagdaragdag siya ng isa pang 45,000 dolyar sa kanyang account. 75,000 dolyar iyan. Gerald, gaano karaming pera ang talagang napanalunan mo sa loto? Hindi mapigilan ni Whitney na mapasigaw ng malakas sa oras na ito. Nagkaroon siya ng intuition na maaaring manalo si Gerald ng milyon-milyong dolyar. Kabanata 69. Sige, G. Crawford. Kami ay mag-aayos para sa isang kotse upang maiuwi ka agad. Mabilis na nagsalita ang babaeng manager ng may paggalang. Hindi nagtagal pagkatapos nito, isang BMW 7 Series na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150,000 dolyar na pinagsama, naghihintay para sa Gerald sa labas. Si Victor at ang iba pa sa kanila ay natigilan sa oras na ito. Nauna nilang naisip na nagastos na ni Gerald ang 30,000 dolyar na nanalo mula sa loterya. Hindi inaasahan, si Gerald ay hindi nanalo ng isang 30,000 dolyar lamang. Nanalo pa siya ng higit pa sana. Sa parehong oras, masasabi ng lahat na wala talagang pakialam si Gerald tungkol sa 75,000 dolyar. Sa madaling salita, ang mga panalo ni Gerald ay marahil higit pa sa naiisip ng anumang ordinaryong tao. Mila, gusto mo bang bumalik kasama ako? Pagpasok pa lang ni Gerald sa sasakyan ay umikot siya sa bintana ng kotse bago siya ngumiti kay Mila. Sa totoo lang, laging may magandang pakiramdam si Gerald tungkol kay Mila na hindi lamang gaanong maganda ngunit napakabait ng puso. Maaaring medyo hindi tumpak na sabihin na napakabuti niya. Gayunpaman, sa pinakamaliit, si Mila ay hindi katulad ni Savia at Whitney na nagmamahal lamang sa mayaman at napakamasungit at bastos sa mga mahirap. Sige, ngumiti si Mila bago siya sumakay sa sasakyan. Namutla kaagad ang mukha ni Whitney. Ang BMW 7 Series ay isang ganap na na-import na kotse, siya rin ay napakausisa at nais na umupo sa ganap na na-import na mamahaling kotse na nagkakahalaga ng 150,000 dolyar. Gayunpaman, inutusan na ni Gerald ang driver na umalis na wala man lang sulyap sa kanya. Sa oras na ito, ang mukha ni Victor ay berde na ng inggit at poot. Samantala, bumalik sina Gerald at Mila sa unibersidad. Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin kung magkano ang perang napanalunan mo mula sa loterya? Habang si Gerald at Mila ay parehong nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan, hindi mapigil ang tanong ni Mila kay Gerald. To be honest, mayroong kaunting hindi pagkakaintindihan dito. Hindi ako nanalo ng anumang pera mula sa loterya. Paimpel kong ginawa ang dahilan na iyan. Kahit ayaw ni Gerald na isiwalat ang lahat kay Mila, ayaw niya rin itong magsinungaling sa kanya. Kung gayon, ano nga ba ang nangyayari dito? Naramdaman ni Mila na lalong nagiging misteryoso si Gerald ng segundo. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito sa hinaharap. Hintayin mo lang ang darating na oras. Kung sa bagay, hindi lang tayo magiging magkaibigan ng 2 o 3 araw lang, di ba? Siyempre hindi. Maaari ring sabihin ni Mila na si Gerald ay hindi gaanong masigasig na ibunyag ang kanyang mga lihim. Ito rin ay isang mabuting bagay. Kung tutuusin, kung isiwalat agad sa kanya ni Gerald ang lahat, wala nang natirang hiwaga. Mas mahusay ito sa ganitong paraan. Inatasan ni Gerald ang driver na ibalik si Mila sa dormitory ng dalaga. Pagkatapos nito, siya ay lumabas ng kotse bago sinabi sa driver na bumalik. Pagkatapos nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang dormitoryo ng mag-isa. Gerald. Biglang may isang batang babae na tumalon sa harapan ni Gerald at laking gulat niya sa biglaang hitsura nito. Nang itinaas ni Gerald ang kanyang ulo upang tingnan ang figure na nasa harapan niya, napagtanto niya na si Queen iyon. Paano ka bumalik kaagad? Gulat na gulat si Gerald. Sa kanyang palagay, si Queen ay hindi naiiba mula sa Whitney. Pareho sa kanila ay pantay na kasuklam-suklam at kinamumuhian nila ang mga mas mahirap, umibig lamang sa mayayaman at mayayamang lalaki. Bukod sa mga kadahilanang ito, narinig din ni Gerald ang maraming mga kwento tungkol sa Queen noong nakaraan. Siya ay isang napakagandang batang babae na may malaking dibdib, mahaba at payat ang mga binti, at isang napakapatas ng mukha. Siya ang uri ng batang babae na mukhang napaka-sexy at kaakit-akit, gayunpaman, siya rin ang uri ng tao na may gusto magulo kasama ng mabubuting tao. Iyon din ang dahilan kung bakit siya ay naging iba't ibang kasintahan ng mga lalaki dati. Napaka-high maintenance din niya. Narinig ni Gerald ang chismis na si Queen ay nakarelasyon kay Victor noong nakaraan. Sa makatuwid, ginawa lamang nito na mas lalong magustuhan siya ni Gerald. Napakagulat mo talaga. Umalis ka na lang sa sasakyan at hindi ka man lang nag-abala na yayain akong sumama ka talaga. Hindi sinagot ni Queen ang tanong ni Gerald. Sa halip, simpleng isinuksok niya sa dibdib si Gerald na may kasamang coquettish at spoiled expression sa kanyang mukha.
Nagawa niya ang 180 degree na pagbabago sa kanyang pag-uugali sa loob ng isang maikling tagal ng panahon, at hindi ito tanggapin ni Gerald. Queen, gabi na. Dapat kang bumalik sa iyong dormitoryo. Nagmamadaling sumagot si Gerald dahil ayaw niyang gumugol ng kahit isang segundo sa kanya. Hindi ako makatulog kahit bumalik ako sa dormitoryo ngayon. Bakit? Galit na galit ka sa akin. Alam ko dapat naiinis ka dahil sa dati kong pagtrato sa iyo. Alam mo ba kung bakit ganoon ang pagtrato ko sa iyo? Tanong ni Queen habang nakalagay ang mga kamay sa baywang. Bakit? Alam ko na mabuting tao ka. Gayunpaman kahit na nagsusuot ka ng magagandang damit sa lahat ng oras, mayroon kang napakasamang lasa sa fashion. Tingnan lamang ang iyong mga damit ngayon. Naluban mo ang iyong mga damit ng maraming beses na ito ay napunit na at naubos na. Talagang kinamumuhian ko ang mga taong walang masarap na panlasa. Panipi. Kabanata 70. Hindi ko talaga alam kung paano kayo nagkasama ni Xavier dati pero alam ko na parehas na kayo naghiwalay. Sa makatuwid, alam ko na mayroon kang isang mas mababa kasintahan na alam kung paano matulungan kang magbihis ngayon. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Queen ay napakalinaw. Hindi niya maiwasang maniwala na talagang mayaman si Gerald. Napakayaman. Kung siya ay naging kasintahan ni Gerald, sigurado si Queen na tiyak nagugugol sa kanya ni Gerald ang karamihan sa kanyang pera. Bukod sa kanyang mga damit at kung paano siya nagbihis, talagang napakagwapo ni Gerald. Ngayon na siya ay isang mayaman na tao, tiyak na karapat-dapat siyang maging kasintahan. Tungkol sa kung nararamdaman niya o hindi na siya ay walang kahihiyan sa pagsubok na makasama si Gerald pagkatapos ng ginawa sa kanya sa nakaraan. Tuldok. Ano ang punto sa pag-aalaga ng kanyang sariling mukha? Kasintahan. Hindi ko pa naisip ito. Kahit na si Gerald ay matapat na naghanap ng kasintahan, hindi niya gugustuhin na si Queen bilang kasintahan. Kung sa bagay, natitiyak ni Gerald na talagang lolikoon siya. Aba, hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin ito. Gerald, bakit hindi ako mawala ng kaunti at maging kasintahan mo sa halip? Gayunpaman, talagang hindi ko nais na bumalik sa aking dormitory ngayong gabi. Matapos niyang magsalita, kinutuban ng mga mata si Queen habang nakasandal kay Gerald. Sa totoo lang, bukod sa kanyang masamang pagkatao, si Queen ay talagang isang napakagandang babae. Pakiramdam ni Gerald ay medyo gumalaw sa oras na ito. Siyempre, hindi niya kailanman dadalhin ang isang tulad ni Queen na maging kasintahan. Gayunpaman, magkakaroon siya ng paghihiganti kung mayroon lamang siya isang one-night stand kasama siya. Habang iniisip niya ito ay biglang nagring ang cellphone ni Gerald. Sa sandaling tumingin siya sa caller ID, napagtanto niya na ito ay isang tawag sa telepono mula sa pinuno ng kanyang dormitoryong si Harper. Kumusta, Harper? Bakit mo ako hinahanap? Huminahon si Gerald sa sarili bago sinagot agad ang tawag sa telepono. Gerald, bilisan mo at bumalik ka sa dormitoryo. Bilisan mo. May nangyari kay Harper. Hindi si Harper ang nakausap kay Gerald sa telepono ngunit isa sa kanyang mabubuting kaibigan, si Benjamin, nagsasalita siya sa isang napakabalisa na tono. Natakot si Gerald na may masamang nangyari, at tumakbo kaagad siya sa direksyon ng kanyang dormitoryo. Samantala, hindi mapigilan ni Queen na padyakan ang kanyang mga paa sa pagkabigo. Gerald, hindi ka makakatakas mula sa aking paghawak. Sisiguraduhin kung maaga ka o mahuhulog ka sa akin. Labis na nag-aalala si Gerald tungkol kay Harper, at tumakbo siya sa bilis ng ilaw. Pagdating pa lang niya sa kanyang dormitoryo, dali-dali niyang itinulak ang pinto. Hindi inaasahan, may nagbukas ng isang bote ng beer sa harapan niya, at sinabog ng beer ang buong mukha ni Gerald. Kaagad pagkatapos, tumawa ang kanyang mga kasama sa kwarto. Damn it! Anong nangyayari dito? Tanong ni Gerald habang pinupunasan ng beer sa mukha. Nakita niya si Harper, Benjamin, at ang natitirang mga kasama sa kwarto na nagtipon sa dormitoryo sa ngayon. Bukod dito, ang mesa sa dormitoryo ay puno ng beer at iba pang pinggan na hindi pa rin nagalaw. Halatang hinihintay ng mga lalaki si Gerald. Gerald, magandang araw ngayon. Ang aming boss ay natanggap sa wakas. Mabilis na paliwanag ni Benjamin habang tumatawa. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga nang marinig ang mga salita nila. Talagang natakot nila siya hanggang sa mamatay. Naisip niya na may hindi magandang nangyari kay Harper. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Gerald para sa kanyang kapatid nang mabalitaan na sa wakas ay nakakabit si Harper. Kaya, sino ang aking hipag? Kinuha ni Gerald ang bote ng serbesa sa kamay ni Benjamin bago uminom ng isang bibig. Napakagaling at nakakapresko. Hailey, sama-sama kaming nag-dinner sa cafeteria ngayong gabi, at pumayag siyang maging kasintahan ko. Sagot ni Harper habang napakamot sa ulo, nakangiti na parang tanga. Sa katunayan, nahulaan na ni Gerald na ang kasintahan ni Harper ay si Hailey.
Kung sabagay, sa oras na ito, kahit na alam ni Gerald na si Hailey ay malapit kina Jack Ellen at Alice, hindi siya katulad ng klase ng tao sa kanila. Siya ay talagang isang mabait at madaling lakad na tao. Bukod dito, alam ni Gerald na talagang gusto ng Harper si Hailey. Kung ganoon din ang naramdaman ni Hailey tungkol sa kanya, totoong masaya ang pakiramdam ni Gerald para sa kanyang kaibigan kahit na medyo naiinggit siya. Halika, uminom tayo at magsaya para sa boss. Cheers! Ang anim na magkakapatid ay napuno ng tawa habang umiinom at nagkukwentuhan. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Harper ng isang video call mula kay Hailey. Harper, anong ginagawa mo ngayon? Ang banayad na boses ni Hailey ay tunog mula sa kabilang dulo ng linya. Umiinom ako kasama ang aking mga kapatid sa dormitoryo. Hahaha. Harper, bayaw, kailan mo kami ilalabas para uminom? Sa oras na ito, si Jack Ellen at ang natitirang mga batang babae ay nagtipon-tipon na sa paligid ni Hailey habang nakikipag-usap siya kay Harper sa pamamagitan ng video call. Sige. Gayunpaman, kailangan mong maghintay hanggang sa lahat ng aking mga kapatid na lalaki sa dormitoryo ay nasa isang relasyon din. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong alamin ito para sa akin. Ngumiti si Harper habang itinuturo ang kanyang kamera kay Gerald, Benjamin, at sa natitirang mga lalaki. Sa oras na ito, nakita ni Gerald si Alice na nakaupo sa tabi ni Hailey. Malinaw na naligo lang siya dahil basa ang buhok at tatanggalin na niya ang kanyang makeup. Kasabay nito, hindi maaari ni Alice na makita din si Gerald.